Hello, welcome to Virgo Philippines. Ako si Madam P. Ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Hey, let's start your reading, Virgo. By the way, open yung personal reading ko. Pumunta ka na lang sa Facebook page namin, Madam P. Okay? TikTok, Unipree. Ayan, doon makaka-avail ka ng mga ganito doon. Mga evil eyes and crystals, etc. Doon sa aming Facebook page. Pag di mo siya ma-search, i-search mo Madam, space P, tas space pa sa dulo. May mga pinopost ako dyan na hindi ko na po-post dito sa, sa YouTube. So, you might want to check it out. Let's start. What do we have here? Tsaka dyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. Yan, may admin ako na mag-a-assist sa'yo. Sa kanya mo na lang itanong yung regarding sa personal reading. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo? The Lovers. Ayan. This is a major arcana. Clarify natin to. Pwedeng hindi ko makuha energy mo, ha? Okay lang yun, mga next reading pa tayo. Check mo na lang yung other videos. Baka nandun yung message para sa'yo. Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. If you are in a relationship, I feel like, eto, a relationship or ka-connect. Huwag mo muna i-open up sa iba yung regarding sa relationship nyo, regarding sa problem ninyo, like with the Nine of Swords, or kung may nagiging problema kayo ng kakonect mo, pwede hindi mo karelasyon, kakonect mo lang. Huwag mo sabihin sa iba. Of course, kung mag-open ka, doon sa mga trusted mo, like for example, sa akin, no? If you will book a reading sa akin, of course, pwede ka mag-open up sa akin. Ayun, ganun. Pero yung mga friends, I don't recommend. Hindi lang around this time. Kahit sa buhay mo, sa buong buhay mo, 'di ba? That is like yung message sa'yo eh. Bakit? Kasi meron tayong mga false friends eh. Parang pinaplastic ka lang. Yung mga nalalaman nila sa'yo, pwedeng i-open up nila yon sa iba or pagchismisan ka or hindi maganda. So, don't tell them kung ano yung nararamdaman mo or kung ano yung tingin mo whatsoever. Kasi, hindi naman din sila makakatulong sa'yo eh. 'Di ba? So, huwag kang makipag-usap or huwag kang chismisan sa kanila nang malungkot ka, nang galit ka. Kasi, there are messages na pwedeng ma-reveal mo sa kanila na hindi naman na dapat i-reveal. No? Honestly, pwede kasing hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan eh. Tsaka at the same time, there are so-called evil eyes, diba? Yung mga ganito. So pwedeng si friend mo, dahil alam niya na yung storya mo, maiba na yung tingin niya sa'yo, or maiba na yung tingin niya dun sa person na kakonect mo. And then, magkaroon siya ng evil eye or evil thinking regarding dun sa taong yun or sa'yo. Diba? And then, magugulat ka na lang, bakit ganito? Parang tuloy-tuloy yung sunod-sunod yung kamalasan namin or nangyayari ganito, ganyan. So, parang hindi nagiging maganda. So, yun yung advice ko. Huwag kang mag-open up. Yan, this is, as you can see this picture, makikita mo dito, there's a woman behind, parang binabackstab itong babae dito sa picture. So, it's like, this is you. You know? Tapos, the friend you're talking to is backstabber pala siya. Sinisiraan or kinikwento ko na pala niya sa iba. Hindi maganda, di ba? So, huwag mong i-open up. Huwag mong i-open up. Person na kakonect mo, sino to?
Especially if you do have planets in your 12th house sa astrology. Yan. Especially if you do have planets in your 12th house. Because secret enemies yun eh. That's not good. You do have the Hermit. Virgo energy. The Star. At saka the Knight of Wands. Yung person na kakonect mo. Okay. The Magician. Lumalabas ito as the Star. Pwede may pagkakalayo sa inyo na tong person na to and you wish na sana nandiyan na siya sa tabi mo or may pagsasama sa inyo or what. The Hermit is here. So, nakikita natin ito as your person na parang hindi siya open pagdating sa emotion niya with the Knight of Wands. Parang kailangan niya talaga mag-travel or gusto niya mag-travel for now. Yung iba may kinalaman sa iyo yung pagta-travel. Like, pwedeng gusto ko niya makita, kailangan niya mag-travel to see you. Ang emotions niya sa isa't isa. Three of Wands is here. Three of Cups. Meron na tayong angel number. Oh, eto na. Angel number 333. Tatlong 3 yung nagpakita sa side mo. 333. 3 of Cups, 3 of Wands, and 3 of Pentacles. Mind you guys, sa kapal nitong deck nito, 4 lang yung 3 dito na ano ha. That is a 3 of Wands, 3 of Cups, 3 of Pentacles, tapos 3 of Swords. So, tatlo ito nagpakita. This is very rare. So, this is an angel number for you. Nagpapakita yun ng growth. Yung, I don't know, yung emotions mo, for what I can see here, regarding your friends, more on friends eh. 3 of Wands. Kung may mga gusto kang ayusin, linisin sa buhay mo, gawin mo na lang yun ng hindi mo, huwag ka na mag-aya ng iba or huwag ka na like, kalat mo yan, ayusin mo yung sarili mong kalat. You know what I mean? Ibalik kita doon sa kwento ko kanina. Kung may kakonect ka, karelasyon ka, na parang hindi okay yung relationship or connection ninyo, problema nyo yan. Huwag ka naman damay ng iba. Mind your own business. Diba? Kasi, way for you to grow. Yang kung bakit na-experience mo yung bagay na yun, it's a way for you to grow. Lesson mo yan. Hindi nala lesson yun. You know what I mean? So, parang, kung may problema na pinagdadaanan ka, hindi mo na kailangan sabihin sa iba kasi wala na naman sila may tutulong. Pag-chichismisan or pag-uusapan ka lang. Diba? Ano emotions ng person na to for you? Okay. 2 of Pentacles. 9 of Swords. 5 of Cups. The Tower. I do get this feeling na parang wait lang guys, mainit. Pasensya mo na lang. Medyo pinapawisan ako. Ayan. Yung fan ko kasi may ilaw. Kaya nung minove ko siya, medyo nagliwanag. Adjust natin. Ayan. Anyway, yung person na to, yung emotion niya sa'yo, parang nalulungkot siya, nasasaktan siya kasi feeling niya hindi mo na siya kailangan, na parang with the 9 of Swords, nagkakaproblema
kayo or yung connection ninyo dahil sa kanya. And with the Two of Pentacles, kung may relasyon kayo, parang anytime, kaya mo siyang alisin sa buhay mo. So, yun yung nalulungkot siya, nasasaktan siya. And with the Tower, ayan, anytime parang feeling niya mag-end na yung sa inyo, parang ganun. If ever na wala naman kayong connection nitong person na to, kasi yung iba malayo itong person na to, iyan yung pakiramdam niya, na wala na siya, wala ka ng pakialam sa kanya, na feeling niya, may sarili ka ng buhay, may sarili ka ng mundo, na parang, nakalimutan mo na siya, ganun. Na alam mong na minsan siya dumating sa buhay mo, na-acknowledge niya yun, pero parang yung minsan na yun tapos na or hindi na para maulit pa. So, nasasaktan yung person na yun kasi feeling niya hindi na nga mauulit or hindi na mangyayari ulit yun sa inyo. Masakit yun sa side niya. So, take only what resonates. Alin man doon. So, what will happen in the near future for you, for the sign of Virgo? Angel guides. You hover the Knight of Cups, the King of Cups, the Four of Cups, Nine of Wands, and the Moon. Okay. Okay. Knight of Cups. Nakakita tayo dito ng adjustment pagdating sa'yo. Merong pag-level up ng I don't know, yung iba sa inyo may kinalaman sa tong pagle-level up na to. Ang tawag dito? Position. Promotion, yun yung iba sa inyo. Promotion is high chance. Yung iba naman sa inyo, medyo tataas yung tingin sa inyo ng ibang tao. From being the knight, tapos biglang magiging king of cups. So, may pagle-level up sa'yo regarding, more on material yung nakukuha natin. Growth, ayan. Tapos yung bottom of the deck pa is the King of Swords. So, parang it feels like, konting tiis na lang. Kasi papunta ka na dun sa pagle-level up na yun. And, magbe-benefit ka dito. Okay. A lot of celebration for you. Pero, again, kung sa problema, hindi mo dapat sabihin, pati yung celebration, quiet mo na lang. Huwag mo na lang sabihin. Kasi, may mga lalapit sa yung tao na parang hindi mo makukuha or hindi mo alam kung anong intention nila eh. Maybe their intention is, para sirain ka. So, i-ano mo na lang, itago mo na lang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo because they don't deserve to know. Hayaan mo na lang sila. Nine of Wands is here, Four of Cups, the Moon. Pagdating sa person na kakonect mo, may mga offers sa kanya pero I don't feel like alam niya kung ano dapat gawin dito. And with the Nine of Wands, I can see challenges. Pagdating sa emotions. Kasi, pagdating sa side ng person mo, hindi niya talaga din alam kung ano dapat yung i-expect sa'yo eh. So, nandun yung, ang kalaban niya dito yung sarili niyang multo. I feel like natatakot siya. Lalo na yung may magkaka-connect pa ha. Natatakot siyang bigla ka na lang mawala. Ayun. Tapos yung iba sa inyo, kung may pagkakalayo sa inyo ng person na to, this person is dreaming about you. And yun yung isa sa challenge sa kanya. Kasi, kahit anong dumating sa buhay niya, parang ang hirap i-accept or ang hirap ma-appreciate hanggat nandito ka pa sa isip niya. I don't feel like your person is trying to move on. Hindi ko nakikita na nagtatry siya mag-move on. Kasi I feel like tinry niya na yun, pero hindi naman nag-work out. So, nandun pa rin yung pag-iisip sa'yo ng past person na ito. Take only what resonates, guys. Yung iba, kung wala ka namang past person, okay lang.
Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.